Doktor, kumusta na ang lola ko? Lumala ang tumor sa utak ng lola mo. Kailangan na operahan. Kailangan mo mag-ipon ng pera, bilisan mo. Magkano? 80,000. Nang mamatay ang mga magulang ko, inaalagaan ako ng tiya ko. Sa buong mundo, si lola lang ang tunay na nagmamahal sa akin. Kailangan ko siyang iligtas. Kailangan ko makumpleto ang 80,000. Maoperahan na siya agad. Saan ako kukuha ng 80,000 ito? Nen, pwede kitang bigyan ng 80,000. May kondisyon ba? Gusto kong magpakalalaki ang anak ko sa'yo. Ano? Sino ka? Maligayang pag-aasawa, anak. Siya ba? Ang asawang biglaan ko. Jiang Yu, para kay lola, huwag kang susuko. Ginoong Jin, tutulog na ba tayo? Hindi mo pa sinasabi kung sino ka. Ako ang babaeng inayos ng nanay mo para sa'yo. Magkano ang binigay ng nanay ko sa'yo? 800,000. 800,000 lang, ibinenta mo na ang iyong pagkabirhen. Umalis ka. Huwag mo na akong makita ulit. Napupuot pala siya sa akin. Ayaw nga niya akong tingnan. Mabuting bata, kumusta ang kagabi? Malakas ang katawan niya. Mas mabuti na ang kulay niya. Ayos. Tama nga ang sinabi ng manghuhula. Lola, maliligtas na kita. Huli ka na. Tinanggal na ang pasyente sa life support. Aka-expire lang. Lola. Lola. Bakit ganito? Ikaw na lang ang natitirang pamilya ko sa mundo, Lola. Jiang Yu, binabati kita. 3 ang dinadala mo. 3 pala ang dinadala ko. Wala na sina nanay, tatay at lola. Ang 3 batang ito, dugo ko sila. Kailangan kong ipanganak sila. Tingnan ko nga ang contacts mo. May asawa dito. Tawagan mo. Kailangan ko lang siyang pagalingin. Kaya napilitan akong pakasalan siya. Umalis ka. Huwag mo na akong makita ulit. Hindi niya ako mahal. Lalong hindi niya papansinin ang mga anak ko. Salamat. Okay na ako. Kailangan ko pang mag-deliver. 27 TA floor pataas. EIE area na yan. Hindi pwede pumasok. Umalis ka na. Bakit? May delivery ako sa 20 floor. Kailangan kong umakyat. Ikaw, isa kang delivery rider. Di mo alam na ngayon, si Ginong Jin, ang nagrenta ng buong 27 TA floor pataas para sa kanyang sarili. Papunta na siya rito. Si Ginoong Jin. Ang CE ng Angkong Lusong sa Maynila. May trilyon pisong yaman, ang malamig at walang puso na prinsip ng Maynila. Ikaw, isang delivery rider lang. Bakit ka pa sa 27 TA floor na ito? Kuya, espesyal na sitwasyon, espesyal na pakiusap. Totoo talaga. Delivery ko sa 20 floor. Maniwala ka, ito ang resibo. At malapit na akong malate. Umalis ka na, bawal umakyat. Paano kung may storbo mo si Ginoong Jin? Kaya mo bang bayaran yon? Tinanggal ko na ang uniform ko. Pwede na ba akong pumasok? Nanggugulo ka ba? Umalis ka na, baka kami pa ang magpaalis sa'yo. Dumating na si Ginoong Jin. Siya ang lalaking yun. Alisin ko na, tong delivery rider. Umalis ka na, baka madumihan pa ang paningin ni Ginoong Jin. Ginoong Jin, mali kami, Ginoong Jin. Hanggang na kayo. Umalis kayo. Kaawaan nyo kami. Asawa. Kung gusto mong makipagkilala, di mo kailangang gawin to. Ginoong Jin, kailan ka nagpakasal?
Bakit di mo sinabi sa tropa? Sa susunod, mag-ingat ka sa paglalakad. Munting buntis. Akala ko lang, imposibleng siya ang asawa ko. Sino ba naman yung taong kilala at may pinag-aralan? Malapit nang malate ang order ko, kailangan kong magmadali. Ginoong Jin, di ba nung nakaraang 8 buwan, si Lola? Hahanap ng babae para matapos ka na sa pagiging binata? Nawala? Hinahanap siya ni Lola, inaasahang mabuntis mo siya. Para magkaroon ka ng tagapagmana sa yaman ni Lolo Lusong. Hindi pwedeng walang magmamana. Isang babaeng pera lang ang habol, isang gold digger. Hindi karapat dapat maging asawa ng isang lusong. Buti na lang nakita siya ng nanay ko para makapaghiwalay na kami. Sex. Eka, yung pinaghandaan kong pagpapakilala para sa'yo? Ang daming magagandang babae ang dumating? Wala ka man lang nagustuhan? Ginoong Jin, alam mo ba ang sismis sa labas? Sinasabi nila na may kung anong relasyon tayo. Paang mag-asawa ng araw. Kung gusto mong mamatay, ituloy mo lang. Pero sabihin mo naman sa akin kung anong tipo mo. Maayos ko para sa'yo. Parang bubuksan ko ang kahong, di ko alam ang laman. Sex. Tawag muna ako. Excuse me, alam mo ba kung saan ang kwarto 2,906? Hoy, buntis. Bakit di pa siya umalis? Ginoong Jin, buntis siya ah? Ang exotic ng taste mo? Kung di ka marunong magsalita, manahimik ka na lang. Pero bakit nga ba nagtatrabaho pa siya kahit buntis? Ano pa ba? Patay na siguro ang asawa. Kung hindi, bakit hayaan niyang magtrabaho ang buntis niyang asawa? Ginoong Jin, bakit ka biglang nagalit? Gusto mo bang kunin ko siya para sa'yo? Di ba tatawag ka? Umalis ka na. Umalis? Boss Lee, nilason mo si Ginoong Jin. Pero wala naman babae. Paano na? Ito na nga siya. Nakita ko matagal ka nang naghahanap. Pwede kitang tulungan. Maraming salamat. Alam mo ba kung saan ang kwarto 2,906? Sundan mo ako. Dito, bakit walang numero ng pinto? Di ko malay ka 27 palakas sa taas. Iay na lahat. Hindi na kailangan ng numero ng pinto. Ah, ganun pala. Salamat ha. Boss Lee, hindi maganda tong ginagawa natin. Buntis pa naman siya. Ano ba alam mo? Yan ang trip ni Ginoong Jin. Di ako naniniwala na may buntis na nagkukusa. Tapos hindi siya magkagusto. Ang init. Hello. Ikaw, Huwag, Lujin yan. Kailangan mong pigilan ang sarili mo. Ginoong Jin? Alam kong nahihirapan ka ngayon, kaya may dala akong babae para sa'yo. Yung gusto mo yan. Huwag mo nang pasalamatan ang kapatid mo. Magkano ba ang binigay niya sa'yo? pera. Kahit na hindi ko alam kung bakit niya minadali tong trabaho ko. Binigay niya sa akin ang 800. Ganito na ba siya kahigpit sa pera? Para lang sa 8 milyon, nag-alok ng espesyal na serbisyo. Buntis pa siya. Ginoong Jin, anong ginagawa mo? Isang buntis, tapos ganyan ang trabaho. Ano naman? 1 taon na akong ganyan. 1 taon? Ang tagal na pala. Na, mataas ang rating ko. Rating. Meron pa kayong ganyan sa trabahong to. Siyempre. At malaking bagay ang rating. Nakakaapekto iyon sa bilis at dami ng orders ko. Dahil mataas ang rating ko, kaya marami akong nahahawakang order. Ang dami. Hindi ko inaasahan. Lujinian, nagkakamali ka rin pala minsan. Umalis ka na. Hindi pwede. Bayad muna bago serbisyo, Ginoong Jin. Bayaran mo muna. Ginoong Jin, anong ginagawa mo? Pamilyar. Yung mga mata niya. Bitawan mo ako. Ginoong Jin, kahit na prinsipe ka ng Maynila, hindi mo pwedeng gawin yan sa isang buntis. Tama siya. Lujinian, hayop ka. Paano mo magagawang sakta ng isang buntis? Bigay mo iyang cellphone mo. Mag-save ako ng number. Kung may problema ka, tawagan mo ako. Tatawagan ko siya, pero may asawa na ako. Parang hindi maganda yon. Hindi na, salamat, Ginoong Jin. May asawa na ako. Baka magka-misinterpretasyon. Lujinian, halos masaktan mo na nga ang isang buntis. Tapos, mang-agaw ka pa.
Ginoong Jin, hindi mo pa ako binabayaran. Ang asawa mo ba'y ganun kahirap? Buntis ka na, pinapasok ka pa sa trabaho. Tapos humihingi ka pa ng pera sa ibang lalaki. Isang delivery lang naman to, ba't napunta sa asawa ko? Ba't ngayon ka lang umuwi? Magdamag akong nag-deliver ng pagkain. Magkano ang kinita mo? Ilabas mo. Kaunti lang ngayon, 100 lang. Nagsisinungaling ka. 100 lang daw? May 1,000 yan. Yan ang pampaanak ko, wag nyo iyang kunin. Bilis. Bilis. Anak, i-transfer mo na agad. Ibalik mo yan. Jiang Yu, sasabihin ko sa'yo. Malapit na ang magandang buhay mo. Manager Yang, tingnan mo, ayos ba? Sabi nyo ba naman, birhen pao siya? At 200,000 pang dowry ang hiningi nyo? Ganitong klase, ayaw ko. Manager Yang, huwag kang magmadali. Wala ka namang tagapagmana ngayon. Ngayong kasal na sa'yo ang batang to. Pwede ka pa namang. Pumili sa 3 anak kung sino ang magmamana ng pabrika. 3? Akala mo babahay ampunan to? Ay, ang daldal ko. Kung gusto mo. Pag-usapan natin ulit ang dowry. Ganito na lang ang halaga. Ayos ba? Sej. Huwag kang bawi-bawi ha? Tianzi, bilisan mo. Ihahatid na natin si Jiang Yu sa bahay ni Manager Yang. Seg. Bayaw. Bitiwan mo ako. May asawa na ako. Boss Yang, huwag maniwala sa batang yan. Kasal na ba siya o hindi? Alam ko yan. Sandali lang. Hintayin mo, pag gusto ko ng anak, sa kanya ko ipapanganak. Pag nawala na ang bata niya, saka mo siya dalhin sa opisina ko. Sige, tara na. Sa ospital na tayo ngayon. Sa ospital, forceps ang gamit sa pagpapalaglag. Aya ko siyang laglagan ngayon din, para makita ni Boss Yang. Ay, talagang matalino ang anak ko. Dito na lang gawin. Ginoong Jin, nakatulong ba ang gamot kahapon? Sana okay ka na ngayon. Kung mahuli kitang naglagay ka ulit ng gamot sa akin, Hindi na maulit yon. Ginoong Jin, tumatawag ang buntis mong babae. bakit bigla siyang tumatawag? Ayoko sa mga babaeng nagbebenta ng katawan para sa pera. Mga mapagpanggap at mapagkunwari. Hindi mo ba sasagutin, Ginoong Jin? Asawa, pakiusap, sagutin mo ang tawag. Iligtas mo ang anak natin. Ang tanga-tanga mo talaga. Hello, asawa. Sagipin mo ako. Sinabi ko na, huwag mo na akong tawagan. Pakinggan mo muna ako. Buntis ako sa'yo. Ano ang buntis-buntis mo? Hello? Huwag ka magtataka, natawagan siyang balhin. Chen Shansi, pamangkin mo ito. Kung may natitira pang konsensya sa'yo, ibaba mo ang mga pangiti. Hoy, Ginoong Jin, kumusta na ang buntis? Gusto mo bang ipa-imbestigahan? wala ba akong ibang ginagawa? Ginoong Jin, hindi ba ito ang bag na naiwan ng buntis dito? Ang maskara. Sos, naalala ko, binigay sa'yo ito ni Lola. Isang dalagita lang na may maskara. Kaya, ang buntis na ito, asawa mo pala na hindi mo pa nakikilala? Yung babaeng may maskara noon? Siya pala ang buntis? Buntis? Sinabi ba ng buntis na buntis siya at malapit nang mamatay? Bilisan nyo, iligtas siya. Kuya, bilisan mo. Ginoong Jin, nakuha na ang address. 33 Kenjang Road. Pasensya na. Umalis ka na. Huwag mo na akong makita ulit. Ginoong Jin, bakit po kayo nandito? Sa maliit na lugar lang po ito. Sa gusaling ito, may buntis ba? Buntis, igilan mo ang mga tanong. Dalhin mo si Ginoong Jin. Ang buntis sa gusaling ito, asawa ni Ginoong Jin. Ang dinadala niya sa sinapupunan. Ako ng angkong lusong na may bilyon-bilyon. Ginoong Jin, meron nga pong buntis sa 401. Ako na po ang maghahatid sa inyo. Dito po. Huwag. Huwag.
Yung mga suwail na yon, pinagkakakitaan ko lang sila. Swerte na nila yon. Mamatay ka. Darating na ang asawa ko. Ate, yang asawang gago mo, talagang duwag lang yan. Nang buntis ka sa labas, nagtatrabaho araw-araw, nasaan siya? Hayop na yan. Kung hindi dahil sa kanya. Baka mabenta ka pa ng mas mahal. Kung talagang magpakita siya dito, papatayin ko yan. Yang barat na to, nang hahamon ka pa? Sasabihin mo bang, si Ginoong Jin, ang prinsip na Maynila, ang asawa mo? Tiancy, huwag ka nang makipag-away dyan. Patirin na natin yang bata. Asawa, darating ka ba? Kailangan ka ng anak natin. Ginoong Jin, dito na po yun. Wala tao. Sino kayo? Wala tao. Ginoong Jin, bakit po kayo napadpad dito? Ginoong Jin, dito na po yun. Ginoong Jin, bakit siya pupunta dito? Manager Yang, dumating si Ginoong Jin. Magtago ka sa ilalim ng kama. Si Ginoong Jin pala hindi ang asawa ko. Mukhang wala talagang halaga ang anak ko sa kanya. Hala, bilis, umalis na tayo. Kayo lang dalawa. Nasaan yung buntis? Siya? Ilang araw nang hindi umuwi yan. Mula pagkabata, malandi na yung pamangkin ko. Tulo ang buhay. Tumahimik kayo. Kung maririnig ko pang nagsasalita kayo. Hindi ako magdadalawang isip na saktan kayo. Inaya, niloko mo ako, sinadya mong ilagay ang maskara. Sa bag ng buntis na yon. Tapos dinala mo ako rito. Buntis, magliligtas? Puro kasinungalingan. Ginoong Jin, huwag muna po kayong magalit. Ano? Nawawala ang nanay ko. Ginoong Jin, anong nangyari kay Lola? Siguro nakatakas na naman, hinanap yung babae. Sage, hanapin muna natin si Lola. Matanda na rin kasi siya. Hayop na babae yan. Ang hirap-hirap. Pinagtiisan ko na nga yung pagbubuntis. Ngayon may kinalaman pa kay Ginoong Jin? Sage, ayoko na. Huwag naman, Manager Yang. Eto, babaan ko pa. 10,000, okay na? 10,000, ha? Layas, sinong gustong kumuha? Kapag nalaman, to ni Ginoong Jin. 10 buhay ko pa. Kulang yan. Manager Yang. Ma, ano na gagawin natin? Wala tayong nakuha sa pangkasal. Tapos nakisali pa siya kay Ginoong Jin? Paano na natin siya ibebenta? Palabas lang isa lang akong bagay na pinagtatawaran nila. Ito ang pamilya ko. Nakakasuka. Paalisin na yang babae na yan. Huwag nang papasukin ulit sa bahay ko. Sage, Hindi ako susuko. Kailangang iligtas ko ang anak ko. naku, bakit siya himatayin? Tawagan na ang 120. Saan kaya napunta ang manugang ko? Manugang. Ita, dalhin mo na sa ospital ang manugang mo. Ang daming dugo, baka hindi na maganda ang kalagayan ng bata. Doktor, ano na ba talaga ang kalagayan ng manugang ko? Bakit hindi pa rin siya nagigising? Huwag kang mag-alala. Nailigtas ng bata. Wala nang masamang mangyayari. Pero dahil sa kulang sa nutrisyon at sobrang takot, ay matagal siyang nawalan ng malay. Kailangan niya na maaming pahinga. Xiaoyu, gising ka na. Nababaliw na ako sa pag-aalala. Ginang, bakit nandito kayo? Saan ito? Nasa ospital tayo. Nakita kitang walang malay sa daan. Kaya dinala kita rito. Buti na lang ayos ang bata. Ginang, dahil gising na ako. Pwede na ba akong umuwi? Ang ganda ng kwartong ito. Hindi ko kaya ang bayarin. Anak, huwag mong isipin ang pera. Ngayon, ang dinadala mo ay ang gintong apo ng pamilya Lu. Sa hinaharap, pwedeng-pwede kang tumira sa mansyon ng pamilya Lu. Magmaneho ng magarangkots. At gumastos ng gumastos. Maliit na bagay lang yan. Ang pamilya Lu. Yung ang pinakamayamang pamilya sa Maynila? Kung tama ang alaala ko. Ang prinsipe ng Maynila, si Ginoong Jin, ay Lu ang apelyido, di ba? Tama. Tatawagan ko na ang anak ko. Magparamdam ka rin sa kanya.
Lujin yan. Baka talaga ang asawa ko ay si Ginoong Jin. Paumanhin, ang numerong ito ay hindi umiiral. Mangyaring suriin muli bago magdial. Siyempre, imposibleng si Ginoong Jin ang asawa ko. Jiang Yu, sobra-sobra talaga ang pag-iisip mo. Bakit hindi umiiral? Ang loko-lokong yon. Nagpalit ng numero pero hindi man lang sinabi sa akin. Ayos lang yan. Baka abala lang siya ngayon. Tatawag na lang ulit ako mamaya. Mas mabait talaga si Xiao Yu kaysa sa tarantadong yon. Nagpalit ng numero, hindi man lang ako sinabihan. Pag-usapan namin ito. Ang bait niyo po, parang nanay ko. Ang tagal-tagal na walang nag-alaga sa akin ng ganyan. Jiang Yu, anong nangyari sa'yo? Wala ka sa trabaho ngayon. Alam mo bang tinanggal ka na sa delivery station? Tinanggal ka na nila. Paumanhin. Na-ospital ako ngayon, hindi talaga ako makakapasok. May iba pa bang trabaho na pwede kong gawin? Kailangan ng tagapaglinis sa Starry Hotel. Kung gusto mo, pumunta ka na ngayon. Huwag mo nang gawin ulit ito. Sige, pupunta na ako. Ma, may gagawin pa po ako. Idagdag mo ako sa WeChat. Ingat ka, anak. Dahan-dahan lang. Naalala ko, palagi silang magkasama ni Lisen. Dapat alam ni Lisen kung nasaan siya. Ginoong Jin, tumawag sa akin si tita. Nandyan ba sa'yo ang tarantadong si Lujin yan? Ma, nasaan ka ngayon? Susunduin kita. Tarantado, nagpalit ka ng numero, hindi mo man lang sinabi sa akin. Nawala patuloy ang manugang kong mabait. Ma, anong ibig sabihin yan? Pasalamat ka sa nanay mo. Nahanap ko na ang asawa mo. Ipinasa ko na sa'yo ang WeChat niya. Pumunta ka agad sa Starry Hotel ngayon. Nandoon siya at naghihintay sa'yo. Una, niloko nila tayo sa napakasamang hotel na yon. Sinumbong nila ako sa nanay ko. Grabe ang galing nila. Ginoong Jin, saan tayo pupunta ngayon? Sa Starry Lila Hotel. At bibigyan din natin ng regalo si Jiang Yu. Ano kaya ang regalong yon? Hindi mo ako sa Starry Lila Hotel. Kailangan akong kasama sa'yo. Papunta na ako. Ano kaya ang kailangan ng asawa ko? CJ. Pasensya na. Zaoki, ikaw pala? Hindi ba't ito ang dating? Genius ng Universidad ng Maynila na si Jiang Yu. Bakit naglilinis ka na ng hotel ngayon? Ito ba yung sinasabi mong malinis na waiter? Buntis ka na, nanggugulo ka pa sa iba. Ayos din pala ang itsura mo. Pasensya na, kailangan kong maglinis sa function room. Kayo na po ang bahala dito. Nadumihan mo ang damit ko. Lumuhod ka, apunasan mo. Gusto mong punasan ko? Sige, tanggalin mo muna ngayon. Pupunasan ko na. Sinong nagsabing pwede ka nang umalis, tol? Ang arte-arte mo naman. Gasgas lang, nagdrama ka na. Kahit ang anak mo sa tiyan, nahihiya na sa'yo. Zaoki, tumigil ka nga sa pagsasalita ng kung ano-ano. Anong ingay yan? Si MS Sao pala. Anong hangin ang nagdala sa inyo dito? Manager, medyo mainit ang ulo ng tagalinis ninyo. Xiao Yu, mag-sorry ka kaagad kay MS Sao. Kung hindi, magdudusa ka sa akin. Darating na si Ginoong Jin ng angkong lusong. Gusto mo bang makita niya ang ganitong eksena? Manager, sila po ang nanggulo. Hawakan niyo siya. Ano nang gagawin mo? Akala mo dahil buntis ka, pwede ka nang magpanggap. Mag-sorry ka sa akin ngayon. Itapon mo siya sa labas. Nandidiri ako sa'yo. Magsusorry ako sa'yo. Panaginip lang yan. Jiang Yu, ano pa ba ang pinag-aawayan mo? Malapit na si Ginoong Jin. Isa siya sa mga pinakamalaking kliyente ng hotel namin. Kapag may nangyari, mabibigla siya. Ikaw ang magbabayad ng mga pagkakamali mo kay Ginoong Jin. Pupunta si Ginoong Jin? Hindi nga ako bagay makita niya. Zaoki. Sorry. Nadumihan mo pa ang damit ko. Lumuhod ka ngayon at linisin mo ito. Bitawan mo ako. Ayaw pa. Sige, alamin mo ngayon kung paano magserbisyo ng maayos. Anong ginagawa ninyo? Buntis, bakit ka nandito? Nagtatrabaho ako dito ngayon.
Paano nila magkakilala itong masamang babae? Si Ginoong Jin, talagang isang sirenang babae. Nang aakit pa kay Ginoong Jin. Ginoong Jin, si Jiang Yu, napakalandi. Buntis nang hindi pa kasal. At hindi man lang siya alalahanin ng asawa niya. May dalawa pang. Parasitong kamag-anak. Pabigat lang siya sa'yo. Hindi kanya karapat-dapat. Ikaw, Ikaw ba ang nagpaluhod sa kanya kanina? Gusto ko lang naman ng apology. Nadumihan niya ang damit ko. Ginoong Jin, tingnan mo. hindi totoo. Mga tauhan mo ang nagbuhos ng alak sa damit mo tapos ako pa ang sinisisi mo. Ikaw. Guardia, palayasin niyo siya. Ginoong Jin, anong kasalanan ko? Totoo ba ang mga sinabi niya? Alam ba ng pamilya mo na ginagawa mo ito? Alam nila. Pero wala silang pakialam sa akin. Buntis na nga, nagtatrabaho pa, pero kinukupitan pa rin ng pamilya. Ang asawa ko, hindi man lang magpakita para protektahan ako. Gago talaga. Kailangan ko siyang turuan ng leksyon. Ngayon, tawagin mo dito ang tarantadong asawa mo. Nakakaloka, parang gusto niyang patayin ang asawa ko. Mas mabuti nang matapos na ito. Huwag na, salamat Ginoong Jin. May gagawin pa ako, aalis na muna ako. Yung buntis, Honey, anong oras ka darating? nandito na ako, naghihintay sa table number 1. Ginoong Jin, alam mo ba kung ano ang itsura ng asawa mo? Hala, kinuha niya ang virginity mo pero hindi mo pa siya kilala? Bakit hindi pa siya dumarating? Ginoong Jin, tingnan mo, yun ba yung buntis? Hindi ako bulag, nakikita ko. Parang may hinahanap siya. Ginoong Jin. Siya kaya yung babaeng naka-flash marriage sa'yo na kumuha ng virginity mo? Impossible. May asawa na siya. Lumalapit na siya. Ginoong Jin, bakit nandito ka? Yung buntis. Bakit nandito ka? Nagkita kami ng asawa ko dito. Totoo nga ba? Siya talaga ang asawa mo? Ikaw ang asawa ko. Hindi. Paano pwedeng maging asawa ko si Ginoong Jin? Yung buntis, ikaw. Jiang Yu, bakit nandito ka? Kuya, tulungan mo ako, magpanggap ka na asawa ko. Tapos, humanap ka ng dahilan para umalis. Sage. Huwag kang magpalipat-lipat. Baka ma-stress ang bata sa tiyan mo. Uwi na tayo. Ginoong Jin, uuwi na po kami ng asawa ko. Sandali. Ginoong Jin, may iba pa po ba kayong sasabihin? Ikaw ang asawa ni Jiang Yu. Tama. Ako ang asawa ni Jiang Yu. Ako ang ama ng kanyang anak. Akala ko pa naman, ang buntis na yun ay asawa ko. Parang nagkamali lang ako ng akala. Ikaw ang karapat dapat maging asawa niya. Maghiwalay na kayo ngayon din. Hiwalay? Asawa ko si Jiang Yu. Anong karapatan mo para sabihin sa akin yan? Ginoong Jin, ito ay problema naming mag-asawa. Wala kang pakialam. Naku. Ang galing. Galit na galit si Ginoong Jin para sa kanya. Hala, mali. Ginoong Jin, hintayin niyo ako. Ginoong Jin, ano ba talaga ang gusto mo? Ipagkatiwala mo ako. Hanggang ngayon, iniisip mo pa rin siya. Wala siyang pakialam sa'yo. Pinabayaan ka niyang magtrabaho habang buntis ka. At pinapagawa ka pa niya ng ganoong klaseng trabaho. Isang basura at walang kwentang lalaki. Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Huwag kang makialam sa bagay na to. Ano ba ang meron siya na wala ako? Aminado ako. Ang buntis kong kaibigan. Mahal na kita. Wala akong pakialam kung may anak ka man o wala. Wala akong pakialam sa nakaraan mo at ng mister mo. Ikaw. Pwede bang isipin mo ako? Ginoong Jin, buntis pa ako, ha? Huwag kang ganyan. Bakit kapag hinahawakan ko ang tiyan niya? Parang may connection ako. Ginoong Jin, kayo po ang pinakamayaman, ang prinsipe ng Maynila. Magkaiba talaga ang mundo natin. Makakatagpo ka pa ng mas mabuti sa akin. Aalis na muna ako. Ginoong Jin, nasaan na yung buntis? Umalis na. Umalis na?
Inanggihan ka? Ginoong Jin, ikaw ang prinsip ng Maynila. Ang haba na ng pila ng mga babae na gusto ka. Tapos yung buntis na yun, inanggihan ka pa? Talagang iba ang napili ng Ginoong Jin. Ang lakas ng loob. Kung wala kang masasabing maganda, manahimik ka na lang. Ginoong Jin, sabi nga nila, pag ayaw, edi huwag. Marami pa diyan. Halika, samahan kita ngayong gabi para magpakalala. Ara na, Tiani, kuya, okay ka lang ba? okay lang. Yung kanina, kaibigan mo yun, di ba? May misunderstanding ba? Pasensya na, kasalanan ko. Ayos lang, ayos lang. Nga pala, bukas may reunion tayo ng mga kaklase. Dito mismo sa hotel mag-book kami ng private room. At ikaw pa naman dating officer sa student council ng department natin. Sama ka na bukas, ha? Halika na. Nung umalis ka sa council, nalungkot talaga lahat. Kapag nakita ka ulit nila, siguradong masaya sila. May gagawin pa ako. Siguradong pumunta ka bukas, ha? Hello, Nay. Ano iyon? Kumusta ang manugang ko? Nakita mo na ba ang asawa mo ngayon? Nandito pa ako sa Starry Night Hotel. Wala pa akong nakikitang dumadating na asawa. Ano? Yung tarantadong yon, nagpaloko sa'yo. Huwag kang mag-alala, anak. Pag-uwi ng tarantadong yon, sisigawan ko talaga siya. Okay lang po, Nay. Hindi naman ako nagmamadali. At saka, bukas kasi may reunion ako ng mga kaklase, kaya baka matagal. Bago ko ulit siya makita. Ah, ganun ba? Sige, Nay, hindi na kita istorbohin pa. Uwi na yan, paghihigantihan ko para sa'yo. Lumuhod ka. Nay, bakit po? Tarantado, sinabi ko sa'yo, pumunta ka ngayon sa Starry Night Hotel para hanapin ang manugang ko. Bakit mo pinaglaruan? Anong klaseng asawa ka? Talagang hindi mo siya nakita ngayon? Nay, ang nakita ko lang ngayon ay isang buntis na babae. Talagang pumunta ako sa Starry Night Hotel. Sumasagot ka pa. Kakatawag ko lang sa manugang ko. Sabi niya buong araw wala siyang nakita sa'yo. Nandun pa siya ngayon naghihintay. Huwag mong sabihin pumunta ka. Nay, talagang pumunta ako. Ayoko nang makinig. Ayoko. Maaga namatay ang tatay mo. Hirap na hirap akong nagpalaki sa'yo. Tapos natuto ka pang sumagot. Ang hirap ng buhay ko. Sige na, Nay. Pasensya na po. Yan ang tamang sagot. Pakikinggan mo to. Bukas ang manugang ko. May reunion sa Starry Night Hotel. Samahan kita para hindi ka na makapagpaloko ulit. Nay, may gusto na akong iba. Tapos na ang usapan. Walang dahilan ang tatanggapin ko. Ang kapal ng mukha ng babaeng ito. Nandadaya pa sa harap ng nanay ko. Napaka-materialista at mapagplano ng babaeng ito. Ni isang daliri niya, hindi maikukumpara sa isang buhok ng buntis kong asawa. Kahit nandito ang nanay ko bukas, hiwalayan kita. Miyaw miyaw, yang kwintas mo. Bagong modelo ng Balenciaga, di ba? Regalo sa akin ng asawa ko noong anibersaryo ng kasal namin. Pinilit niya talagang ibigay sa akin. Manager pa siya ng hotel na ito. Ako ang manlilibre ngayong gabi. Kainin at inumin ninyo ng husto. Ang galing mo, miyaw miyaw. Ikaw talaga ang pinakamapalad sa amin, miyaw miyaw. Mukhang kumpleto na tayo. Pwede na bang magsimula? Sandali lang, hintayin natin si Jiang Yu ng 2 minuto. Jiang Yu. Yung Jiang Yu na nag-drop out noong high school. Nagkita kami kamakailan. Inimbita ko siya. Sumama ngayong gabi. Ano, darating yang salbaheng yan? Noon pa man, nang agaw na ng lalaki. Laging kalaban ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin tumitigil. Paumanhin. Naantala ako. Jiang Yu. Dito ka pala naglilinis. Ang dangal ng aming paaralan. Buntis-buntis, naglilinis na lang dito. Hindi ko inaasahan ito. Hoy, tama na yung mga sinasabi ninyo. Jiang Yu, umupo ka muna. Xiao Yu, matagal na tayong hindi nakita. Hindi ko akalain na dito ka pala nagkatrabaho bilang tagalinis. Halika, uminom tayo. Xiao Yu, alam ko, noong high school pa lang, ayoko na sayo. Pero ang tagal na noon, ano, galit ka pa rin ba? Pasensya, buntis ako, hindi pwedeng uminom. Baka naman, galit ka pa rin dahil noong high school. Ninakaw ko ang award mo, kaya nagatanim ka ng sama ng loob. Miss Yang Miao. Matagal na yon, wala na yon sa isip ko. At kanina, ikaw ang unang bumitaw sa baso. Kaya nahulog. Huwag kang magsinungaling. Nagdadahilan ka pa. Nakita kong sinadyang ihagis mo. Ang baso ni Miao Miao, wala sa isip mo. Mukhang nasa isip mo pa rin. Asawa ni Miao Miao ang manager dito. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Baka sakaling mapasaya mo si Miao Miao. Baka pa nga bigyan ka ng promotion ng asawa niya. Sabi ng asawa ko, ang mga janitor dito ay binabayaran ayon sa area. Jiang Yu, lumuhod ka at ituwas mo ako.
Bibigyan kita ng isa pang palikuran. Sige na. Tama na. Magkakaklase tayo noon. Huwag kayong magpaimpokrito. Zhao Tianyi, ipinagtatanggol mo pa siya. Buntis siya. Hindi natin alam kung kaninong lalaki ang anak niyan. Ayoko nang makipagtalo sa inyo. Ano ang gagawin ninyo? Sino ang nag-utos na umalis ka? Jiang Yu. Meron akong 10,000 piso dito. Ipakita mo sa amin kung paano manganak dito sa harap namin. Sige na. Ang ganda kong gown. Jiang Yu, masama kang tao. Kung marumi ang bibig nyo, magsipilyo kayo ng madalas. Bitawan mo ako. Mayroon akong 30,000 piso dito. Sino ang kayang manakit kay Jiang Yu? Ang 30,000 ito. Sa kanya na. Miyaw miyaw, ako na ang bahala sa kanya. Yang Yao, tama na yan. Nung nasa student council pa tayo, palagi mo nang inaapi si Jiang Yu. Ganito pa rin ang ginagawa mo ngayon? Yang Miao, ano ang gagawin mo? Jiang Yu, masama kang tao. Anong karapatan mo? Nahawakan ako. Tingnan mo ang sarili mo. Anong klaseng tao ka? Yang Miao, ano ang gagawin mo? Ano ang gagawin ko? Siyempre, gagawin ko sa'yo. Ang ginawa mo sa akin. Kapag kausap mo ang manugang, magsalita kang maayos. Huwag kang laging nakasimangot. Opo, inay. Maligayang pagdating, Boss Lu at Lola. Tuloy po kayo. Ngayon, mayroon bang nagdaos ng class reunion dito? Nasaan sila? Meron po. Nasa private room, isa po sila. Samahan ko po kayo. Parito po kayo. Yang Miao, ano ang gagawin mo? Jiang Yu, hindi ba't bawal uminom ang buntis? Kaya gusto kong malaman kung ano ang mangyayari. Kapag uminom ang isang buntis, ipakita mo sa amin. At narinig ko, mula nang magbuntis ka, hindi na nagpakita ang asawa mo. Baka naman nagbenta ka sa kalye. At hindi mo alam kung kaninong anak ang dinadala mo. Baka may sakit siya. Pag-uwi natin, mag-isimpekta tayong mabuti. Para sa class reunion ngayon, si Jiang Yu ang magpapasaya sa atin. Magpapakita siya ng pagpapalaglag pagkatapos uminom. Yang Miao, itigil mo yan. Labag sa batas yan. Wala akong ginagawa. Si Jiang Yu, ang uminom at nagpalaglag mag-isa. Wala kaming kinalaman. Ikaw, Jiang Yu, maghanda ka. Babayaran mo to. Mga masasamang tao, tumutol ka pa. Yang Miao, ang bata sa tiyan ko ay. Kay Ginoong Jin. Kung gagalawin mo sila ngayon, patay ka. Ginoong Jin, nagsisinungaling ka naman. Hindi ka man lang nag-isip. Jiang Yu. Tingnan natin kung darating ba si Ginoong Jin para iligtas ka. Bitawan mo siya. Hoy, buntis. Kumusta ka? Masakit ang tiyan ko. Ano nangyari, manugang? Bakit ganito? Nay, ang ibig mong sabihin ng buntis na yon ay ang asawa ko. Paano nangyari yon? Jiang Yu. Ang asawa pala ni Jiang Yu ay si Ginoong Jin. Sila iyon. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para apihin ang babae ko? Hindi ako. Siya yon. Sila yon. Wala akong kinalaman. Ikaw ang nagbigay sa amin ng pera. Ikaw ang nag-utos na saktan si Jiang Yu. Yang Miao, wala ka bang hiya? Ginoong Jin, mali ako. Hindi ko alam na si Jiang Yu ay asawa mo. Patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Patawarin mo. Sino ang magpapatawad sa manugang ko? Lahat ng nandito ngayon na nang-api sa babae ko. Hindi ko palalampasin. Dalhin niyo sila. Nay, asawa. Jin yan, bilis. Hinimatay ang asawa mo. Dalhin sa ospital. buti na lang, ligtas ang bata. Di ko inaasahan, Ginoong Jin, na ang asawa pala ng buntis na yon ay ikaw talaga. Matagal mo na siyang hinahabol. Tapos iniisip mo pang maghiwalay? Katawa-tawa. Hindi ba't ikaw ang naglagay ng gamot sa alak ko? Hindi ba't ikaw ang nag-utos na ilagay siya sa kwarto ko? Ano? Si Lisen ang naglagay ng gamot sa'yo. Ita, huwag kang magalit. Para naman kay Ginoong Jin yon.
Hindi ba't matagal mo nang pinagmamasdan? Yang buntis na yon, nagde-deliver? Kaya naghanap ako ng dahilan para mapunta siya rito. Kasalanan ko rin. Natanggal pa siya sa trabaho dahil dito. Kawawa naman talaga ang batang yun. Noon, para lang sa gamot ng lola niya. Kaya siya pumayag na pakasalan ka ng biglaan. Kung hindi, sa ugali mong yan, wala kang makakasama kahit 100 taon pa. Nagde-deliver nga pala talaga siya. At dahil sa gamot ng lola niya lang siya nagpakasal sa akin. Siyempre naman, di ba't di niya kailangan ang pera mo? Mabait na bata. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Ginoong Jin, madam. Bakit kayo magkasama? Anak, sinabi ko na sa'yo, ikaw ang manugang ng pamilya Lu. Si Jin yan, asawa mo. Xiaoyu. Pasensya na, kasalanan ko lahat. Nagkakamali ako sa'yo. Okay lang, mahal. Sa tuwing may panganib, palagi kang nandyan para tumulong sa akin. Salamat. At 10 beach villa, 10 luxury cars na milyon-milyon ang halaga. 5 set ng Cashmere Royal Blue Sapphire Jewelry. 66,660,000 pesos cash. Mabait na bata. Gusto mo ba ang mga ito? Madam, napakamahal ng mga ito, hindi ko kayang tanggapin. Anak naman. Ikaw ang pinili kong manugang para kay Jin yan noon. Ngayon, dadalhin mo pa ang 3 magiging apo ko. Kumpara sa'yo, anak. Wala ang halaga ng mga ito. Maliit na regalo lang ito mula sa kin. Salamat, madam. Bakit madam pa rin ang tawag mo? Nanay, Ayon, paglabas mo, isasama kita mamili. Xiaoyu, tingnan mo. Pumili ka ng gusto mo, kung hindi mo makapili. Ibigay ko na lang sa'yo ang buong mal. hindi, napakalaki naman ito. Ano ba yan? Maliit na bagay lang. Halika, turuan kita kung paano gumastos. Ito. Kung hindi maganda ang 3 ito, huwag na lang. Ang lahat ng iba pa, ipadala sa bahay ng mga Lu. Mabuti, mga bagong modelo ito. Pwede mo itong iswat pagkatapos manganak. Ipadala lahat sa bahay ng mga Lu. Pati ito, ipadala sa kanila. Ito, ipadala para saan? At ito rin. At ang iba pang sinabi ko kanina, ang ilang lumang huwag na. Ang lahat ng iba pa, ipadala sa bahay ng mga Lu. Opo. Ginoong Lu, ang mga bagay na ito, ilagay sa kwartong iyon. Lahat ito ay binili ko para kay Xiaoyu. Ipadala sa kwarto ng binata. Ipadala sa kwarto niya. Teka, nakatira ako sa iisang kwarto kasama si Lu Jinyan. Huwag, Ginoong Lu. Matutulog na lang ako sa guest room. Anong guest room? Kayong dalawa ni Jinyan ay mag-asawa. Natural na dapat kayong makatulog. Hindi ba? Talagang magkakasama kami sa pagtulog? Bakit ngayon ay hindi mo ako hinayaan na paliguan ka? Ako nakita kong abala ka sa library. Kaya ko namang maligo mag-isa kaya. Ah, nga pala. Ito ang binili ni nanay para sa atin. Dapat ibigay ito sa iyo. Binili para sa'yo, ibig sabihin dapat mong gamitin. Hindi ba tayo? Nasa isang marriage certificate. Pasok. Binata, oras na para maglagay ng gamot. Espesyal itong pinili ni Ginoong Lu. Hindi lang nakakatanggal ng peklat at pilat, kung maayos ang pag-aalaga. Mababawasan din ang stretch marks pagkatapos manganak. Espesyal na inutos ni Ginoong Lu. Dapat buong katawan ang lagyan. Maaari ring samantalahin ng binata para magbigay ng prenatal massage kay Binibini. Teka, sinabi niyang buong katawan? Tandaan mo, boss. Sa hita at dibdib ni Mrs., kailangang lagyan ng mabuti. Pagkatapos, mag-massage ka sa tiyan niya. Huwag mong kakalimutan. CJ. Humiga ka sa kama, ako na ang bahala. Ako na. Huwag kang matakot. Sa una, medyo mahapdi. Tiisin mo lang. Pagkatapos, masisipsip ng balat, masarap na yan. Ano nang ginagawa mo? Sabi ni Ate Chow, buong katawan mo dapat lagyan. Kaya dito rin.
Bilisan mo nga. Lujin yan, tapos ka na ba? Saglit lang, may tatawagan ako. Magpahina ka. Lysen, sana mahalaga ang dahilan mo. Kung bakit ka tumatawag. Boss Lou, nagkakatuwaan kayo ni Mrs. tapos na istorbo ko? Aya galit ka? Kung wala kang sasabihin, pupuntahan kita ngayon at papaluin kita. Sex, yung party na pinapagawa mo sa akin. Halos handa na. Kailangan mo lang i-confirm ang mga bisita. Talagang imbitahin mo ang mga kaklase niya sa kolehiyo? Gawin mo lang ang sinabi ko, huwag kang maraming salita. Imbitahin mo lahat ng mayayaman at kilalang tao sa Maynila. Ipapakilala ko siya sa harap nila para hindi na siya mapahama. Bakit biglang nagpaplano ng party si boss? Kanina ko pa nakikita si Mrs. Sobrang saya niya. Siyempre, kasalan ni boss yan. Kaya masayang masaya si Lola. Kasalan? Pwede bang magsuot ng gown si Mrs. habang buntis? Baka hindi naman siya ang ikakasal. Ano nang ibig mong sabihin? Isipin mo, anong klaseng tao si boss? Ang pakakasalan niya. Dapat mayaman at sosyal din si Mrs. Janitor lang. Wala na ba kayong magawa kundi magsismis tungkol kina boss at Mrs.? Gusto nyo bang matanggal sa trabaho? Ate, buti na lang nakita kita. Medyo matagal pa yung party. May park malapit dito. Pwede kang maglibot-libot muna. Pasensya na sa abala. Ate, huwag kang mag-alala. Sage, alis muna ako. Honey, ang galing-galing mo. Unang beses ko itong nakita. Ang laki ng event. Grabe, ang ganda. Di ba? Ang dami mong natutunan. Nandito si Jiang Yu. Akala ko janitor siya sa hotel. Baka naghahanap ng extra para sa anak niya. Baka part-time yaya dito sa Angkong Lusong. Yung buntis na yon, si Jiang Yu yon? Nakita ko siya sa hotel dati. Kaklase ko siya sa college. Malamang part-time yaya siya dito sa Angkong Lusong. Kung hindi, paano siya nakapasok sa ganitong event? Zaoki, bakit ka nandito? Asawa ko ay Yi dito, kaya ako rin. Hindi tulad mo. Part-time katulong ka lang dito, tapos nangugulo ka pa kay Ginoong Jin. Ayoko ng away ngayon. Zaoki, anong problema mo? Jiang Yu, linisin mo yan ngayon din. Janitor ka naman, sanay ka diyan. Bakit ako? Napangasawa ko ang isang matagumpay na manager. Kung kaya mo, humanap ka rin ng asawang mayaman. Zaoki, kung gusto mo maging wife, ikaw na. Huwag kang magdrama sa harap ng lahat. Honey, tingnan mo siya. Ganyan siya lagi sa akin. Wala siyang respeto sa'yo. Hindi ka nga niya talaga pinapansin. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng girlfriend ko? Linisin mo agad, too. Tapos lumuhod ka at humingi ng tawad sa girlfriend ko. Panaginip lang yan. Hindi ba yan yung kapars ng singsing ni Ginoong Jin? Naririnig ko, magkapareho ang singsing ni MR Jin at ng asawa niya. Baka siya nga ang asawa ng pamilyang Lu? Kaumanhin po, ma'am. Hindi ko po kayo nakilala kanina. Honey, mali ka ata. Si Jiang Yu, yung buntis na hindi naman kasal. Paano siya magiging asawa ng pamilyang Lu? Di siya papansinin ni Ginoong Jin. Sa babaeng tulad niya. Pero yung singsing, kapares talaga ng kay Ginoong Jin. Limited edition pa yan, hindi mabibili. May narinig ako, may pumasok daw sa party para magnakaw. Nahuli ng gwardiya at pinalayas. Hala, honey. Noong nagkatrabaho pa si Jiang Yu sa hotel, madumi na ang kamay niya. Ninakaw niya sigurado yang singsing. At saka, kung totoong asawa siya ng pamilyang Lu, bakit wala siyang kahit anong mamahaling gamit? Ni Gon, ala siya. Nagnakaw ka pala ng singsing ni ma'am. Jiang Yu, hindi lang nabuntis ng hindi kasal, magnanakaw ka pa. Zaoki, tumigil ka sa paggawa-gawa ng kwento. Imahinasyon mo lang yan lahat. Di sabihin mo, saan galing yang singsing mo? Huwag mong sabihin binigay sa'yo ni Ginoong Jin. Binigay lang sa akin. Alam ko na sasabihin mo yan, Jiang Yu. Kung magsisinungaling ka, gawin mo naman kapani-paniwala. Noong college pa, nakikipag-flirt sa mga lalaki. Tumigil pa sa pag-aaral. Malandi. Ngayon, magnanakaw pa. Naggapanggap na asawa ng pamilyang Lu para umanga. Nakakahiya. Nakakahiya talaga. Palayasin mo siya. Kunin na natin ang gamit ni Ginoong Jin. Baka sakali, sa pagkakataong ito ay titingnan tayo ni Ginoong Jin. Ang mas madalas. Umalis ka dyan.
Zaoki, isauli mo sa akin ang singsing. Nakakatawa ka. Sayo ba ito? Ilang beses ko nang sinabi, ito ay regalo sa akin ni Lujin yan. Nagkapanggap ka pa rin. Humarap ka pa. Hawakan siya. Bigyan natin siya ng leksyon. Kung malaman ito ni Ginong Jin, tiyak na gagantimpalaan niya tayo. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Ang babaeng katulad mo, dapat hubaran at itapon sa labas para makita ng lahat ang kahihinatnan ng babaeng nabuntis ng hindi kasal at magnanakaw pa. Sinipa mo ako. Jiang Yu, kung malaman ng batang dinadala mo na ganyan ang ina niya, magsisisi ka itong ipinangana sa sinapupunan mo. Ngayon, ako na ang bahalang magtutuwid sa'yo para kay Boss Lu. Dapat talagang turuan ang mga ganyang tao. Nakakahiya ka. Jiang Yu, hindi mo inaasahan to, di ba? Narating mo rin ang ganyang pagkakataon. Tumigil kayo. Mahal, nandito ka na. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Huwag kang maging bias. Si Jiang Yu ang nagawa ng lahat ng ito ngayon. Mahal. Mahal, di ba tama ako? Ako, hindi ako. Mahal, ikaw ang kanang kamay ni Ginong Jin. Paniniwalaan niya ang sasabihin mo. Tumahimik ka, babaeng salbahe. Duwei, hinampas mo ako. Nasa bingi ka na ng kamatayan, tanga ka pa rin. Ginong Jin. Wala akong kinalaman sa kanya. Hindi ko siya kilala. At hindi ako asawa niya. Hindi kami magkakilala. Hindi tumawag ako, nakinasa ko. Hindi ganyan ang tapang mo. Wala naman ako. Hindi kaya bili. Kamay ko. Ipatawad mo ang buhay ko. Paano magiging binibini na ang kung ang babaeng buntis na yan? Gusto mo bang ako mismo ang kumilos? Ngayon din, dalhin mo ang mga gamit mo at umalis ka sa Manila. Huwag na naming makita pa ang mukha mo rito. Ginong Jin, patawarin mo ako. Ipagkaloob mo ang buhay ko. Ginong Jin, patawarin mo ako. Ipagkaloob mo ang buhay ko. Siya yon. Niloko niya ako. Sinabi niyang hindi siya si MRS Jiang. Kaya ko lang nagawa ito. Mahal, ano ba ang sinasabi mo? Asawa mo ako. Bakit mo ako sinisisi? Anga, sino bang asawa mo? Lumuhod ka kay MRS Jiang ngayon din. Itapon niyo sila sa labas. Ginong Jin, mali ako. Patawarin mo ako. Jiang Yu, nagkakamali ako. Mali talaga ako. Hindi ko dapat sinabi na nagbenta ka ng katawan para sa lola mo. Una nabuntis ka ng hindi kasal. Dahil magkaklas tayo noon. Pakiusap, tulungan mo ako makiusap kay Ginong Jin. Nagkakamali talaga ako. Magkaklase. Pasensya na. Noong kolehiyo, lagi mo na lang akong inaapi. Tapos nang magkita ulit tayo, paulit-ulit mo akong ininsulto. Zaoki, paano ka magiging totoong nagsisisi? Natatakot ka lang. Sigs na, itapon na yan sa labas. Nakakainis tingnan. Si Aoyu, pasensya na. Nitong mga nakaraang araw, abala ako sa paghahanda ng ating kasal. Kaya hindi ko napansin ang nararamdaman mo. Sandali. Para sa kinto. Dapat sa resepsyon, inanunsyo ko ng ikaw ang asawa ko, ang Inres Jiang. Hindi ko inaasahang mangyayari ito. Hindi ko inakalang siya pala talaga ang MRS Jiang. Pero tingnan mo yung tiyan niya. Siguro, mabait lang sa kanya si Ginong Jin. Dahil buntis siya. Ang asim ng bunganga mo. Ikaw, gusto mo mang magbuntis, hindi mo magawa. Pagkapanganak niya, garantiyado na ang yaman niya. Yan ang tunay na pag-ahon sa buhay. Sa huli, dahil lang yan sa bata. Pero, swerte talaga ng babaeng yon. Si Jiang Yu ang asawa ko. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Ang kalaban ni Jiang Yu ay kalaban ng angkan namin, ang mga Jiang. Lujin yan. Ang reception ngayong araw na ito. Para sa kin talaga? Ginong Jin, dumating na si Ate Kian. Hayaan mo siyang pumasok mag-isa. Kilala mo naman ang ugali niya. Gusto kanyang sunduin. Sige, tara na. Si Aoyu, sumama ka muna kay Tita Zhu para magpalit ng damit. At maglagay ng gamot. Babalik agad ako. Ate Kian, yan pala ang tawagan nila sa isa't isa. Ang lapit-lapit na. Siya siguro ang tunay na. Minamahal ni Boss Lu. Madam, samahan ko kayong magpalit ng gown at lagyan ng gamot. Jiang Yu, bakit ka pa umaasa?
Ikaw lang ang asawang biglaan para masira ang tuloy niya. Laruan ka lang niya. Siya ay Ginoong Jin, mataas na tao. Ako, buntis lang. Maghanap na lang ako ng pagkakataon para umalis mamaya. Anong nangyayari? Masama ba ang pakiramdam? Tatawag ako ng doktor. Ayos lang ako. Tara na. Magsisimula na ang handaan. Halika, isasama kita sa sala. Ang ganda-ganda niya talaga. Magkakaroon naman ng palabas. Si Ate Kian, kilala sa mainit na ulo sa buong Maynila. Ayaw niya sa mga pakite at mahinhin. Naku, pag nakita ni Ate Kian si Jiang Yu na ganyan, malamang gugutay-gutay niya yon. Naalala ko, may isang babaeng nagpanggap na kawawa. Sa harap ni Atkian, itinapon niya sa dagat para pakainin sa mga isda. Nakakatakot isipin. Kayo ba ang magtuturo sa akin? Makinig kayong lahat. Si Jiang Yu ngayon ay taong pinoprotektahan ni Lukian. Kung sino man ang mang-api sa kanya sa hinaharap, panagutan ninyo ang mga kahihinatnan. Ikaw ang asawa ni Jinyan, di ba? Jinyan, ang sweet naman ng tawagan. Pero huwag kang mag-alala, pwede kitang palitan ngayon din. Sa huli, ikaw at si Lu Jinyan ang talagang bagay. Nagkakamali ka yata. Anong ibig mong sabihin? Jiang Yu, magpakilala ako. Ako si Lukian. Ako ang tunay na kapatid na babae ni Lu Jinyan. Tunay na kapatid na babae. Akagaling ko lang sa ibang bansa. Normal lang na hindi mo ako kilala. Ano, Day, nagsiselos ka? Hindi. Ang party ngayong gabi. Ang party ngayong gabi ay talagang para sa iyo inihanda. Sa party ngayong gabi, ipapahayag ko sa lahat. Si Jiang Yu ang tunay na asawa ni Lu Jinyan. Ang nag-iisang babaeng may bahay ng pamilya Lu. Kung may maglakas loob na kalabanin siya, kalabanin niya ang buong angkan Lu. Nay, huwag kang kinabahan. Ang party na ito ni Ginoong Jin. Mukhang gathering lang ng mayayaman. Pero sa totoo lang, paipakita sa kanila ang iyong katayuan. Sobrang gusto kanya talaga. Kung magdadaldal ka pa, maghanda ka na lang sa pagbagsak ng pamilya Li. Bingi ka ba? Wala ka bang sasabihin sa manugang natin? 8. Ayaw talagang magsalita. Kaya naman wala kang asawa noon. Ang tagal-tagal mong walang napangasawa. Masamang tao. Dahil sa'yo, pinagbawalan ako sa buong industriya. Papatayin kita. Umalis ka. Huwag mo nang muling makita ang mukha ko. Jiang Yu, dahil sa'yo, nawala ang lahat sa akin. Hindi kita palalampasin. Pagod ka na? Uwi na tayo. Ako ang kulang sa pag-iisip. Susunduin ko ang sasakyan. Ikaw ba yung masamang kaklase ni ate, si Hauki? Jinong Jin, pakiusap, patawarin niyo ako. Nagkamali talaga ako. Hindi ba't sinabi ko sa'yo? Ayaw kitang makita. Lumabas eh. Jiang Yu, masamang tao ka. Dahil sa'yo. Sana ako ang napili ni Ginoong Jin. Hindi sana ako iniwan ni Dway. Sinira mo ang buhay ko. Mamamatay ka. Jiang Yu, Ang sakit. Jiang Yu, kahit hindi kita mapatay, papatayin ko ang sanggol sa tiyan mo. Lysen, magmaneho ka. Isama mo na si Zauki, ihatid sa presinto. Safe. Tol, ano ba talaga ang nangyari kay Xiaoyu? Bakit nagaganon? Bakit nasa operating room? Kasalanan ko. Hindi ko siya naipagtanggol. Ginoong Jin, huwag muna kayong mag-alala. Makakalampas din si ate, sigurado yan. Doktor, ano ang kalagayan? Nabangga si MRS Lu at ngayon ay malakas ang pagdurugo. Hindi maganda ang sitwasyon. Kailangan ninyong maghanda. Ano? Ano man ang mangyari, hindi dapat may mangyari sa nanay o sa mga bata.
Alam ko, gagawin namin ang lahat na makakaya. Paano nangyari ito? Kakabalik lang ni Xiaoyu. Paano nangyari ang ganitong bagay? Nanay, magiging maayos si Jiangyu. Maligayang bati. Ligtas ang ina at ang 3 anak. Sa wakas, hindi na mahihirapan ang pamilya Lu na magkaroon ng tagapagmana. Doktor, kumusta ang asawa ko? Huwag kayong mag-alala, Boss Lu. Maayos lang si MRS Lu. Kailangan lang niyang magpahinga ng maayos. Xiaoyu, gising ka na. Asawa, nasaan ang mga anak? Ligtas ang mga anak. Ligtas na ipinanganak ang triplets. Nasa inkubator sila ngayon para mapangalagaan. Xiaoyu, gising ka na. Buti naman at ligtas ka. Ligtas din ang mga anak. Kakapanganak lang ng ate. Panahon ito para magsaya. Tama ka, nagkamali ako. Ngayon, hanap ako ng nutritionist, nanay, para mapalakas ka. MS Wisha, sa pagbabalik mo. Nagpaplano ka pa ba ng national tour? Pangalawa lang ang tour. Bumalik ako para makita ang matalik kong kaibigan. O pwede ko rin sabihin, ang aking unang pag-ibig. Unang pag-ibig. Sino pala to? Ang prinsip ng Maynila, si Ginong Jin? Weisha, ang gaganda ng mga damit na to. Magugustuhan to ng 3 bata sigurado. Ikaw si Jiangyu. Ikaw. Ikaw si Weisha. Hindi ko inakalang maalala mo ako, MS Jiang. Karangalan ko to. Ang tanong ko lang. Pwede mo bang ibalik sa akin si Jinyan? Kasal na kami ni Lujinyan. Dahil mahal namin ang isa't isa. Wala nang ibabalik o hindi dito. Mahal namin ang isa't isa. Kami ni Jinyan, magkasama mula pagkabata. 12 taon kaming magkasama. Ikaw, isang biglang sumulpot na babae. Anong karapatan mo para agawin siya sa akin? Hindi basehan ang tagal ng pagkakilala pagdating sa pag-ibig. MS Jiang, alamin mo ang lugar mo. At alamin mo ang sarili mong kakayahan. Kung hindi lang dahil pinanganakan mo ang 3 anak niya, ni hindi ka sana lilingunin yan. Huwag mong insultuhin ang mga anak ko. Humingi ka ng tawad. Ikaw si Wisha. Totoo, si Wisha nga. Bakit ka nahulog? Ikaw ang nagtulak sa kanya. Bakit mo siya itinulak? Gusto mo ba siyang patayin? Hindi ko man lang siya nahawakan. Nagsisinungaling ka. Kita ko mismo, ikaw ang tumulak. Si Wisha ay isang world-renowned pianist. Kung nabali mo ang kamay niya, kayang-kaya mo bang panagutan yan? Mukhang. Naiinggit ka lang kay Wisha. Ginoong Jin, bakit ka nandito? Ikaw ang nagtulak kay Weisha. Siya ang tumulak kay Wisha. Nakita namin lahat. Jin yan, okay lang ako.
Huwag mo nang sisihin si Miss Jiang. Baka hindi lang niya alam ang totoo. Baka nabigla lang siya sa galit kaya ako sinaktan. Okay lang, pinapatawad ko na siya. Mahal, hindi ako. Siya ang humablot sa akin, pero nahulog siya. Siya ang nahulog. Alam ko na. Jinyan, nasaktan ako. Pwede mo ba akong ihatid pauwi? CJ, Lu Jinyan, totoo bang kayo ni Weisha? Mga childhood sweethearts na hindi nagkatuluyan. Lu Jinyan, ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Jinyan, tara, umakyat tayo sa unit ko. Ang tagal na nating hindi nakita. Gusto kitang makausap. Jinyan. Miss Jiang, sumama ka na rin. Kasi, malamang, bihira ka lang makarinig. Ang mga kwento ni Jinyan noong bata pa siya, di ba? tawagin mo siyang Enralu. Jinyan, nagbibiro ka na naman. Nga pala, huwag kang magali. Kahit na mali ang ginawa ni Miss. Mareslo ngayon, tapos na yon. Pag-uwi nyo, huwag mo na siyang pagalitan. Asawa ko siya. Siyempre, hindi ko siya pagagalitan. Ikaw ang dapat. Anong karapatan mo para siyang musgahan? Jinyan, ikaw. Weisha, akala mo ba tanga ako? Na hindi ko makikilala kung sino ang nagsisinungaling. Babalaan kita. Asawa ko siya. Etong sugat na to, ako ba ang gumawa? Anong mapapala ko sa paggawa nito? At ang daming taong nakakita noon. Gusto mo bang kunin ko ang CCTV footage ng mall? Ikaw. Bakit mo ako pinagtanggol kanina? Gusto ko lang makita kung hanggang saan ang kakapalan ng mukha mo. Babalaan kita, huwag mong isipin ang masamang balak sa asawa ko. Kung hindi, huwag kang magtaka kung ipa-blacklist kita sa buong industriya. Jiang Yu, masamang tao ka. Kaya pala, nagpapanggap ka lang sa harap ni Weisha. Akala ko talaga hindi ka na naniniwala sa akin. Asawa kita, di ba? Sino pa ang paniniwalaan ko kundi ikaw? Huwag kang magpatawa-tawa. Tanong ko sa'yo nang makuha mo ang mensahe ni Weisha noong araw na iyon. Bakit ka humiti? At saan ka pumunta kinabukasan? Ay. Noon, kinakausap ko siya tungkol sa isang collaboration. Pero ngayong bumalik siya sa bansa, ang laki ng impluensya niya. Kaya, pinapunta ko na lang ang katrabaho niya para asikasuhin yon. Kinabukasan, pumunta rin ako sa opisina para ayusin ang kontrata. Siguradong hindi ko siya nakita. Sige na nga. Pumasa ka sa pagkakataong ito. Dapat may reward ka nito, di ba? Ilang araw na lang, 200 araw na nating magkasintahan. Meron, pero Pero ano? kailangan mong halikan muna ako bago ko sabihin. Ma, bakit ka nandito? Dapat sana, bukas tayong dalawa ang magpa-beauty treatment. Mukhang mali ang timing ng pagdating ko. Hindi naman. Sige, sasama ako sa'yo bukas. Ngayon, papagandahin kita. Siguradong mamumula ang mata ng loko-lokong iyan kapag nakita ka. Kayong dalawa na naman. Ano talaga ang gusto niyo? Hayop ka, kabit. Ikinahiya mo ang nobyo niya. Alam mong magkasintahan sina at Wisha at si Ginong Jin. Pero pinangalandakan mo pa ring mangakit. Kabit na kabit. Ew, walang hiya. Sino ang may lakas ng loob na apihin ang manugang ko? Umalis kayo riyan, mga matandang salbahe. Ano ang pakialam ninyo rito? Mga dukha. Tingnan nyo ang suot nila, paano nila. Kayang pumunta sa ganitong lugar. Baka nang hahabol lang ng pera. Gaya ng puno, gayon ang bunga. Huwag kayong magsalita ng ganyan. Puro kabastusan ang lumalabas sa bibig niyo. Wala ba kayong pinag-aralan? Ikaw na isang kabit. Mas may pinag-aralan pa kami kaysa sayo. Anong kabit? Ang ate mong si Weisha. Kasintahan na ba ni Boss Lu bago siya umalis ng bansa? Ilang taon na, hindi pa rin niya naipanalo. Wala siyang kakayahan. Sino ba talaga ang gustong maging kabit? Alam niyo sa sarili niyo ang totoo. Ikaw, hindi mo ba nakikita kung saan ka nakatayo? Wala kang kapantay sa ate namin. Huwag kayong makinig sa kanyang kabulastugan. Inapi niya si Atwisha, kaya ayusin namin siya. Bigyan natin siya ng leksyon. Ano ang gagawin natin? Umalis muna tayo. Nababaliw ka ba? Ikaw pa ang nag-udyok sa mga fans na saktan ang asawa ni Ginong Jin. Kapag nalaman ng mga Lu, itatapon kita ngayon din, kasama ng mga gamit mo sa ilog sa kabila. Wala akong kinalaman sa walang ebidensya.
Mga fans ko ang kusang. Naghangad ng hostisya para sa akin. Anong koneksyon ko doon? Alam ng lahat na ika ang nasa likod nito. Langit at lupa ang nakakaalam, ikaw at ako ang nakakaalam. Kung hindi ka magsasalita, sino ang makakaalam? Mag-ingat ka na lang. Nga pala, nagpadala si Ginoong Jin ng imbitasyon sa kasal para sa iyo. Mag-ingat ka sa mga galaw mo. Huwag ka nang magdulot ng gulo. Kung hindi, wala na akong magagawa para sa iyo. Ikakasal na pala si Jin yan sa babaeng yon. Hindi pwede. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Hindi ko sila papayagang magpakasal. Hoy, imbestigahan mo ang mga kamag-anak ni Jiang Yu. Ito pala ang asawa ni Ginoong Jin? Ang ganda-ganda. Narinig ko, dumating din ang childhood sweetheart ni Ginoong Jin. Narito ang kanyang asawa, narito ang kanyang unang pag-ibig. Nakuha na ba ninyo ang impormasyon? Sigurado kayong nandun ang babaeng yun. Sa dressing room na yon. Siyempre naman, nakita naming sarado ang pagpasok niya. Pero pagkatapos ng trabaho, kutuparin mo ang pangakong 50,000 sa amin. Bumagsak na naman. Huwag kang mag-alala, anak. Pagkatapos ng ilang araw, mahahanap natin ang pasakit na si Jiang Yu para singilin ulit. Kayo ang tiyahin at pinsan ni Jiang Yu. Sino ka? Ako ang maghahatid ng pera sa inyo. Makalipas ang 2 araw, ang kasal ni Jiang Yu at ni Ginoong Jin ang magaganap. Kayo ang bahala na ibenta siya. Huwag kayong mag-alala sa bayad. Mamaya, gawin nyo ng mabilis. Pagkalabas niya, dalhin nyo siya sa malayong lugar. Patayin nyo na lang kung gusto nyo. Ayos lang. Bumili na ang barangay doon ng 20,000. Pa sa kanya. Kapag napasok na siya, hindi na siya makakalabas magpakailanman. Huwag kayong mag-alala. Pagkatapos ng lahat, ipapadala ko agad ang pera sa inyong account. May konting oras pa bago ang kasal. Matulog ka muna. Natutulog na pala ang pasakit na to. Hindi na natin kailangang patulugin pa siya. Parang may mali. Bakit ang dali-dali ng lahat? Sino ka? Ikaw. Hindi ka si Jiang Yu. Nasaan si Jiang Yu? Paano ito nangyari? Tiyahin. Ako ba ang hinahanap nyo? Pinsan. Ginoong Wei siya, ang tagal nating hindi nagkita. Yang Yu, ang ganda-ganda mo. Nakita ko mismo na pumasok ka rito. Ang tatangan nyo. Hindi pa rin yun nahahalata. Ang sinundan nyo ay Peking Jiang Yu. Hinir ko lang yon. Nasa kabilang kwarto kami ng asawa ko. Habang pinapanood ang palabas nyo. Ang ganda-ganda mo, nanloko ka sa amin. Aray, bitawan mo ko. Humarap ka pa sa akin para saktan ang asawa ko. Hoy, tarantado. Pakawalan mo ako, at papatayin ko kayong lahat. Jiang Yu, naman, magkamag-anak tayo. Pakiusap, pakawalan nyo na ang pinsan mo. Isipin mo na rin ang mga taong inalagaan ka namin. Patawarin mo na kami, please. Magkamag-anak. Tiya, hindi ka ba nahihiya sa mga sinasabi mo? Namatay ang mga magulang ko ng maaga. Iniwan ako ng nanay ko sa pangangalaga mo. Pero hindi lang ninyo ninakaw ang pinaghirapan kong pera. Sinaktan at minura niyo pa ako at ibinebenta pa ako para sa pangkasal. At ngayon, magsasabi ka na magkamag-anak tayo. Wala kang hiya. Huwag. MSW, huwag mo kaming pabayaan. Ikaw ang nag-utos sa kinagawin ito. Nasa peligro ka na nga. Tutulungan mo pa rin ang dalawang to. Jiang Yu, huwag mong isipin na. Panalo ka na. Mga kaos, para sa pag-ibig ni at Wisha, sirain natin ang lugar na to. Puta, nang agaw ka pa ng lalaki, ng aming Wisha. Tapos magpapakasal ka pa ng ganito. Hindi kita palalampasin. Wei siya, isang beses na nga lang ang pag-utos mo sa mga fans mo. Gagawin mo pa ulit. Anong pag-utos? Huwag kang magsalita ng ganyan. Kusa lang pumunta ang mga fans ko para ipagtanggol ako. Wei siya, akala mo ba tanga kami? Ginoong Jin, di mo pa ba naiintindihan?
Mayaman at makapangyarihan ako. At kilala ko sa buong mundo. Ang babaeng ito, si Jiang Yu. Hindi karapat dapat sa'yo. Weisha, akala mo ba dahil marami kang fans? Wala na kaming magagawa. Anong gagawin mo? Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob. Naguluhin ang kasal ni Ginoong Jin. Anak na babae ang puso. Basta lang babaeng nakaangat dahil sa bata. Buntis lang, nagmamalaki na. Huli man kami, wala kayong magagawa. Magagano di kami. Hindi nyo kami mapaparusahan. Kaya sinong natatakot sa inyo? Mga tangang blind fans. Ang tapang nyo ha. Isusumbong ko kayo ngayon din. Tingnan natin kung gaano katigas ang puto nyo. Hanggang kailan kaya? Nakalimutan ko sabihin. Ang team ng abogado namin, hindi pa natatalo. Pisensya na. Pisensya na. Pakawalan niyo ako. Boss Lu, ano ba nang meron sa kanya? Bakit siya ang pinagtatanggol mo? Asawa ko siya. Para sa akin, mabait siya, masunurin, matatag at malakas ang loob. Ikaw, puro talento at ganda lang ang meron ka. Ikumpara mo sa kanya. Wala kang karapatang magsapatos niya. Hindi pwede yan. Impossible. Bulag ka lang talaga. Hindi. Ginoong Jin, tingnan mo ako. Ako ang tunay na mahal mo. Tingnan mo ako. Mga tauhan, dalhin niyo ang mga tupalayo. Opo, Ginoong Jin. Ginoong Lujinyan, ikaw ba'y sumasang-ayong pakasalan? Si Binibining Jiang Yu bilang iyong asawa? Sa ginhawa o hirap, sa yaman o karalitaan. Mananatili ka sa kanyang tabi, hindi ka hihiwalay, at panghahawakan mo siya't mamahalin habang buhay? Ako'y sumasang-ayon. Binibining Jiang Yu, ikaw ba'y sumasang-ayong pakasalan? Si Ginoong Lujinyan bilang iyong asawa? Sa ulan man o aw, sa kalusugan o karamdaman. Makikipagsama ka sa kanya, magkasama hanggang kamatayan, at tutugunin mo ng tunay na pag-ibig ang pag-ibig niya? Ako'y sumasang-ayon. Mahal. Salamat sa pagdating sa buhay ko. Binigyan mo ito ng kulay. Sa mga nalalabing araw ng buhay ko. Sana ikaw lang, simulat sa pool, ang nasa puso ko. Mahal kita, Jiang Yu. Mahal din kita. Ngayon naman, ang pinakahihintay na sandali, halik. Anong nangyayari sa'yo? Salamat sa mga ninuno. Mukhang buntis na naman ang manugang kong mahal.